praising Him. Ano po? Israel had just experienced God's miraculous provisions. Yun po yung pagkakaroon nila ng tubig, pagkain. So, but immediately after the blessing, they faced another challenge. Ano po itong challenge na ito? Ito nga po yung the Amalekites. The Amalekites attacked them unexpectedly. Yung tipong hayahay na sila kasi nakainom na sila ng tubig, nakakain na sila, then parang nagpapahinga sila. And that time, pinasok sila, inatake sila ng Amalekites. Sabi po ng Exodus 17 verse 8. Ayan. Sabi ng Amalekites 17 verse 8, nandito po, hindi na ilagay dyan. And the Amalekites came and attacked the Israelite at Rephidim. Ganun po ang kaaway kapag umatake sa atin. Yung tipong nagpapahinga tayo, yung tipong hindi tayo naka-ready. Kaya minsan nararanasan natin na katatapos pa lang ng isang pagsubok sa atin, may kasunod na naman. Ganun po minsan But every testing sa buhay natin mga kapatid ay count it as a blessing, sabi nga ni Apostol Pablo, because every breakthrough na ating pagtatagumpayan, lumalalim po yung ating pananampalataya. Amen. At kung napapansin po natin, minsan nararanasan natin or naririnig natin sa mga ibang mga kasama natin na kung kailan pa tayo lumapit sa Diyos, kung kailan pa tayo nagsiserve sa ating Panginoon, bakit naman ang daming pagsubok na dumarating sa buhay natin, Minsan nararanasan natin yun or naririnig natin. Kasi po ay ibig sabihin tama yung daan na dinadaanan natin papunta sa ating Panginoon. Ginugulo lang tayo ni Satan upang hindi tayo mapalapit sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung mga taong walang relasyon sa Diyos. Hindi sila ginagalaw ni Satan. Malakas sila kay Satan. Bakit? Sa kanya na yun Hindi na siya kailangan mag-effort pa doon. Kasi apostol na niya yun. So, kaya nga po, kung ayaw mong kantiin ni Satan, kumampi ka kay Satan. Kaya lang, alam mo na ang patutunguhan mo. Kaya mga po mga kapatid, di bali na may mga pagsubok tayong pagdaanan. Sapagkat kasama naman natin ang ating Panginoon at sigurado na tayo po ay magtatagumpay. Amen. So, ganun po ang labanan dito. Satan frequently attack God's people when they are spiritually vulnerable. May pagkakataon kasi na kapag tayo po ay pinagpapala, sunod-sunod yung pagpapala binibigay sa atin ng Diyos. Minsan, nadidistract tayo. Nababaling yung attention natin sa iba. Nababaling yung attention natin doon sa mga blessings. At ang nangyayari, mas madali kasing mag-enjoy doon sa blessings kaysa mag-serve kay Lord. Kasi imagine mo, pa-travel-travel ka lang. Nag-enjoy ka na. Pero yung gumising ka ng maaga, mag-prepare ka ng mga gagawin mo, mahirap po yun. Hindi po yun basta madali, At yun po ang sinasamantala ni Satan na umatake. Yung bang hindi tayo, yung nawawala na yung attention natin kay Lord. Kaya wag natin bigyan ng chance ang kaaway na tayo po ay atakihin niya. Kaya always lift our hands unto God. Sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Joshua and his men fought the Amalek in the valley, but the outcome of the battle depend on Moses, who was standing on the hill with the rod, raised his hand to God. At yan po yung sinasabi dyan. So, it was when Moses held his hand, the Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Kasi habang nakataas po yung kamay ni Moses, ibig sabihin, nakikipag-communicate siya sa ating Panginoon. He is interceding para sa kanila Joshua. Amen? This event demonstrated that our victory is not achieved by military strength. Hindi po dahil magaling sila makipaglaban, kaya sila nagtagumpay, hindi dahil tayo po ay magaling sa strategy, military strategy. Hindi po yun ang pinakang bottom line kung bakit tayo nagwawaki. May aspekto yun, makakatulong sa atin yun, pero ang pinakang dahilan po kung bakit tayo nagtatagumpay ay dahil nagdidepende tayo sa ating Panginoon. Nandoon yung presensya ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga po ganun ang ginawa nila Moses. And every Christian's victory requires trust in God's power. Yan. Kailangan po natin yan. Bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat laban natin?
Dahil hawak po ng Diyos ang ating katagumpayan. Hindi po hawak po ang hindi po yun. Hawak ng Diyos yung ating tagumpay. Amen? Kaya, hindi sa ating angking galing. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Ano? And next, persistent in prayer. Gaano kahalaga ang pananalangin po? Napakahalaga po ng pananalangin. Dahil the moment na mawala yung focus natin sa ating Panginoon, nanghihina yung ating spiritual life, nagiging mahina rin po tayo. Marami tayong, hindi tayo, yung depensa natin humihina, spiritual. Kasi isipin natin, nung nawala yung focus ni Pedro sa ating Panginoong Hesus, nung siya'y lumalakad sa tubig, nagapi siya ng kaaway, lumubog siya. Amen. So, ganun din po tayo. Ganun kahalaga ang pananalangin natin sa ating Panginoon. Sapagkat yun po ang nagbibigay lakas sa atin. Good morning, Madam. Sorry po. Sorry po sa... At next po ay faithful obedience to God. Kailangan po nandun yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Kasi as long as that we obey the Lord, yung commandments ng ating Panginoon, hanggat tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, we will be victorious. For the Lord will give us the strength. Kasi kapag wala na tayong, iba na yung ginagawa natin, tayo na lang, lakas na lang natin, sinusunod natin, manghihina po tayo spiritual. Kaya ang sunod po, support from fellow believers. Napakahalaga po ng suporta ng bawat isa sa atin. Hindi po natin kaya na magwagi sa pamamagitan kung tayo lang. Dahil pinapakita po dyan, kung si Moses lang at wala doon si Hur, wala doon si Aaron, manghihina na siya. Matatalo, magagapi po sila. Kaya napakahalaga ng bawat isa. Kaya nga po, magpalakasan tayo sa ating Panginoon. Amen? We are not designed to be alone. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na mag-isa. And even from the creation, ay si Adan, hindi po hinayaan ng Diyos na mag-isa. Binigyan siya ng kasama. Kaya kung may inaantay ka man, darating yan, kapatid. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Darating yan. Amen. So, kaya nga po, we are more powerful if we are working as a team. Mahalaga po yun. Dapat ang bawat isa sa atin is a team player. Para tayo po ay maging matagumpay. Kailangan natin ng lakas ng bawat isa upang tayo po ay maging matagumpay. Jesus Christ continually intercede in our behalf for our victory. Yan po ang sinasabi ng Hebrews 7 verse 25. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lived to make intercession for them. Amen. So, nananalangin ang ating Panginoon para po sa atin. Ang kailangan lang natin, tayo po ay manalangin din sa Kanya upang tayo po ay bigyan niya ng kalakasan. Christ never grew weary to intercede for His people to secure our complete victory, because victory comes through dependence on God's power. Sa kapangyarihan lamang po ng ating Panginoon. Our victory are always because of God's intervention. Kapag hindi po nag-intervene ang ating Panginoon, hindi po tayo mananalo, hindi po tayo magtatagumpay. Hindi dahil sa ating ability, hindi sa ating lakas. It is because God intervened sa ating mga circumstances kung ano man ang meron tayo. Yan ang po sinasabi in Exodus 7 verse 11. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. The lifted hands of Moses symbolized a complete dependence upon God's power rather than Israeli fighting ability. Maaring sabihin natin na magaling makipaglaban si Joshua bilang kanilang pinuno, pero hindi pa rin po yun ang naging dahilan bakit sila nagwagi. Joshua is a great soldier, but many of his men who fought the Amalekites are slave and builders, and they are not a trained soldier. Alam naman natin na sila ay halos lahat galing sa Egypt bilang mga alipin. So they are, mostly of them are slave and builders. Hindi po sila talaga trained soldier. But the victory did not depend on Joshua military skills. Hindi po doon nakadepende. But because God's presence and power ay nasa kanila. Amen. Kaya po sabi ni Haring David, Psalm 20 verse 7, some trust in chariot and some in horses,
but we will remember the name of the Lord, our God. Katulad po ni King David, no? David, he was always won the battle because he is not a great, hindi dahil siya po ay magaling makipaglaban, but because he always put his trust on God's power. Palagi po niyang kinoconsider ang kanyang mga ginagawa sa presensya ng ating Panginoon. And it reminds us that true confidence is not based on our ability, but in God's alone. Ang Diyos lamang po, sa Diyos lang natin iasang lahat. Ngunit nowadays mga kapatid, nakikita natin sa ating paligid, sa society na ating ginagalawan, that many people rely on their education. Kapag sila ay mataas ang pinag-aralan, marami silang degree, 50 degrees, napakakuwan nila, no? Malakas yung kanilang kumpiyansa sa sarili nila, ano? Nagnananangan sila sa kanilang pera, sa mga yaman nila, sa impluensya nila. Parang pakiramdam nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Minsan, yun po nakakalungkot. And some people, they are even mocking God when they reach to the top of their career. No? Ang mga ilan po dyan is si John Lennon. Sinabi niya that we are more famous than Jesus. Si Marilyn Monroe, sinabi niya that I don't need Christ. I don't need Jesus. And even the builders of Titanic, we all know about the Titanic, ano? Ang sabi niya that even God cannot sink this ship. And you see what happened in Titanic. So, even they speak that word as a joke, but we cannot mock God. We cannot put the name of the Lord in vain. Huwag natin gamitin ang anong salita ng Diyos upang tayo po ay mag-joke lang, no? Hindi po yun, ano? Having all these accomplishments, it is a really blessing sa atin. Kung meron tayo nun din, praise the Lord, salamat sa Panginoon. Dahil tayo pinagpala. Pero wag tayo doon, wag yun ang panghawakan natin, wag yun ang maging pundasyon natin. Because there's nothing compare when we depend on God. Ang Diyos na, because tingnan natin yung buhay ni Job, di ba? Isang pitik lang, isang mata lang, nawala ang lahat. So pwede rin po mangyari yun kapag yun ang pinanghawakan natin. The rod in the hand of Moses is representing the power of God. Diyan po, ayan, in Exodus 7 verse 20, Moses and Aaron did so, just as the Lord commanded, so he lifted up the rod and struck the water that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants, and all the waters that were in the river were turned to blood. So there is power po, ano? Kasi yun nagre-represent yung rod na yun sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya in Exodus 14 verse 6, ayan, the same po yan na tungkod. Exodus 17 verse 6, sabi dyan, behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So imagine mo sa isang bato, malalabas ang tubig. It is impossible. But for God, we know that for God, nothing is possible sa ating Panginoon. Amen. So, kaya nga kapatid, anuman yung sitwasyon natin, ay ipagkatiwala natin sa Diyos. At yan po ay tutuganan ng ating Panginoon. In Exodus 17 verse 6, sinasabi po dyan, and very familiar sa atin, yung Jordan River, yung sea, yung Red Sea. Exodus 14:16, sabi po dyan, but lift up your rod and spread out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on the dry ground through the midst of the sea. Imagine that. No? Dagat, hahatiin mo, magiging dry ground. Yung timbangalan na may butas, ang hirap pahintuin yung tulo niya yung pang dagat. So, ganyan po makapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano? Na wala tayong dapat ipagduda sa ating Panginoon. Ngayon, that we do not have that rod, ano kaya mangyayari? We still have hands. Lifted our hands and praise the Lord. Mangyayari pa rin po ang
miracles ng Panginoon. Sapagkat the same God who worked miracles in them is the same God na gagawa ng miracles sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang Diyos po natin ngayon at ang Diyos nila noon ay iisa lang. Hindi po nagbago. Sapagkat sinabi nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mawala man tayo rito sa susunod na sariling lahi, yung Diyos nila, the same pa rin. Amen. But, kailangan lang nating itaas, manalangin sa ating Panginoon. Ano po? At tayo ay matutong dumepende sa ating Diyos. Every battle should always begin with prayer. Napaka-importante po ng pananalangin natin. To acknowledge the presence of God sa bawat ginagawa natin. Amen. Because God's presence make difference. In Zechariah 4 verse 6, sabi po dyan, so he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. Our victory never comes through human strength. It always accomplished through God's Spirit na nagdwell sa atin, na sumasa atin, mga kapatid. Amen. Kaya po napaka-importante na ang banal na Espiritu ay makakilos sa buhay natin. No? Huwag nating sikilin ang ating banal na Espiritu na nananahan sa atin. And every accomplishments na meron tayo, dapat ito po palagi ay ang papuri sa Diyos, hindi sa atin. Amen. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa ganito. Hindi po ganun. Therefore, before making a decision, always seek the guidance of the Lord. When facing impossible situation, remember that God's power exceed our human limits. Minsan iniisip natin na mahirap to, hindi ko kaya to, ano? At sa sitwasyon nila Moses, kung iisipin natin, napaka-imposible po yun because they are outnumbered. Baka 1:100, ang dami ng Amalekites, ano? Pero ilan lang sila. Pero nakita natin sila po ay nagtagumpay. Sabi nga ng Diyos is, your thought is not my thoughts. It is higher than my thoughts. And your ways is higher than my ways. Yung pamamaraan ng Diyos, ano, higher sa atin. Yung pinakamahina ng Diyos, hindi pa, yung pinakamalakas natin, hindi pa sasapat. Kaya po, kasi walang imposible sa ating Panginoon. Kailangan lang natin, our faith must be seen in work. Kasi, sinasabi nga ng James, di ba? Ang isang pananampalatayang walang kasamang gawa, useless po yan. Parang patay. Kasi yung patay, useless yun. Hindi na yung kumikilos. So, Moses did not only believe that God is with them. Alam ni Moses from the beginning na meron siyang, kinumisyon siya ng Diyos para sa isang misyon. At alam niya na sila sasamahan ng ating Panginoon. But even though that he knew that God is with them, hindi niya basta alam ko na nasa akin ang Diyos at naupo na lang siya, nanuod ng laban. Hindi ganun. No po. Moses, he demonstrated it publicly by standing up on the top of the hills, lifting the rod sa ating Panginoon. Praying for His people, he intercede in behalf of His people na ibigay sa kanila yung tagumpay. Ganun ang ginawa ni Moses. At sa atin din po, sinasabi natin palagi na God will provide. Totoo po yun, God will provide. Ano po? Dahil yun ang pangako ng Diyos. Pero, kapag wala po tayong gagawin, ay hindi po mangyayari yung pinangako ng Diyos sa atin. Kasi hindi po tayo si Juan Tamad, nantay natin bumagsak yung bayabas. Bumagsak man, wala na, inuud na, useless na rin yun. So, gawin natin yung part natin and let the Lord do the rest. At doon sa gagawin natin, doon tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Faith must always produces our obedience to God. So that whatever we desire, kung ano man yung gustuhin natin, ano man yung ninanais natin, ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, live your faith in godly openly by continue serving the Lord, praying, witnessing even the circumstances seems impossible. Kahit sa tingin natin na parang imposible mangyari, pagpatuloy lang natin. Do not lose faith even we don't see the result. Minsan kasi kapag may mga hinihingi tayo, may gusto tayong mangyari, at medyo natagalan yung sagot ni Lord, ay umaayaw na tayo. Kasi yata si Lord, di sumasagot. Pero hindi po ganon. Diretso lang tayo. Do not lose hope. Pagpatuloy lang natin. At sasagot po ang ating Panginoon. Because victory requires perseverance in prayer. In Exodus 17 verse 12, but Moses
hands become heavy, so that they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hand, one on the other side, and one on the side, and his hand were steady until going down of the sun. Kasi ipapakita po dyan, ano, kung tutusin natin, ay anointed people ng Panginoon si Moses. Ano? Pero nakita natin dyan, ano, that even the very chosen people of God, napapagod din. No? Napapagod din siya. Napagod din si Moses sa haba ng laban nila. Imagine that, maghapon. No? At kailangan po niya ng katulong. Kailangan niya ng ibang kamay na tutulong sa kanya. Kahit pa nga yung machine, minsan nag-breakdown pa rin. Ano? Ang tao pa kaya? Kaya nga po mga kapatid, no, even in the church, dito sa church, o sa kahit anong panambahan, ano po, the church, there is a load, napakabigat po ng pasanin ng isang linuno, napakabigat ng pasanin ng isang pastor, no, na minsan hindi po natin aware, hindi tayo aware, hindi natin alam. Ang alam lang natin is mag-complain, no. Pero hindi po mga kapatid, ano, pastor needs someone to help him, to support him, to support them, to keep his hand lifted. Kasi kapag po napagod ang pinuno, kapag napagod ang pastor, mananaig ang kaaway. Either man doon sa laban nila Moses or even sa church, kapag napagod ang pastor, tinamad ng pastor mag-pray, nangopya na lang sa preaching ng iba, hindi na nagpipray, hindi na pinag-aralan, wala na po yun. Mananaig na ang kaaway. Amen. Kaya po mga kapatid, ano, because they are carrying the weight of the congregation. How many of us here? We are more than 30. Lahat po yan, ipagpe-pray yan ni pastor. Iba-ibang attitude, iba-ibang problema. Imagine that, ang bigat na yan, ano? Kaya nga po mga kapatid, napapagod din po ang pinuno ng ating Panginoon. Kaya kailangan po niya ng katulong. Kailangan niya tayo. Suportahan natin. Ipanalangin natin. They need our hands to help them. Para po sila po ay magpatuloy. And if you want to feel the weight, kung gusto po nating maramdaman yung bigat ng responsibilidad sa isang simbahan, subukan natin magpastor. Kasi ang pastor, pagpapastor po is calling yan ng Diyos. Amen. Siguro alam nyo lahat, ano, yung kalabaw. Ang kalabaw nga mismo umayaw eh. Ano? Napakalakas na ng kalabaw. Ang kalabaw mismo umayaw. Nung sabihan siya gusto mo magpastor, gumanon siya, sabay takbo. So imagine that, ano? So, napakahirap po ng pagiging pastor, mga kapatid. Kaya, huwag na natin paglutuin si pastor. Huwag na natin pag-vacuumin. Minsan, pastor, ba't ganito yung lasa? No? Mayroon pa tayong nasasabi, ano? Pagod na si pastor, kakapipray sa atin, pagod na si pastor, kagagawa ng message. Message sa Sabado, message sa Linggo, sa Lunes, sa Miyerkules. Ang dami. Hindi po madaling gumawa ng message, mga kapatid. Maaring kaya natin gawin to in just a few hours, 2-3 hours, kaya natin buuin ang isang mensahe. Pero ang tanong, align ba yung mensahe sa nais ng Diyos? Tanong na natin si General kung paano gumawa ng, nakakalagnat nga daw kung gumawa ng message eh. Oo. Hindi po biro, mga kapatid. Maaring kaya natin buuin ang message. Pero ang mensahe po, pinagdadasal po yan. Pinag-aaralang mabuti yan. Bawat verse na ikinakabit dyan, tinitingnan mo yan, pinag-aaralan mo yan. Hindi po ganun kadali. Kasi pananagutan po na nagsasalita kapag mali po ang sinasabi natin. Kaya po, kung may mali sa sinasabi ng isang nagsasalita, pwede nyo pong i-correct. Ay, brother, hindi yan, mali yan. At least, tanggapin po natin ang tama, at least maitama natin yung mali natin. Hindi yung, dahil ikaw nakatayo, walang magkukorek sa iyo, hindi po ganun. I-correct nyo kapag mali, i-correct natin. Sabi nga dapat maging tayong mga bireyan, no? Ganun po dapat. Lahat ng naririnig natin ay pag-aralan natin kung tama. Amen? Huwag po tayong baw ng baw. Ah, yes, pastor. Opo, pastor. Hindi po ganun. Kaya marami pong naliligaw.
from the beginning, kung tayo po ay matagal ng mananampalataya, kung ano yung unang nakain natin, yun ang pangahawakan natin. Paano kung mali? Hindi ka open sa correction. So hanggang sa pagturo mo na, mali na rin ituturo mo. Kaya po dapat ay open tayo sa correction. No? Pasalamat tayo. Kaya sabi daw, ang mangmang daw kapag kinorek, galit. Pero ang isang tawag dito, ano ba yung opposite ng mangmang, kapag kinorek, magpapasalamat. So dapat po magpasalamat tayo kapag ikinorek tayo upang doon yung alam nating mali. Kaya pagkatapos po dito, i-correct nyo po ako kung ano yung nakita nyo mali. At tatanggapin ko pong maluwag upang mabago po natin at maitama. Amen. Lifted hand of Moses symbolized that of continual prayer and intercession. And it is our continuous communication to God. In 1 Thessalonians 5:17, sabi po dyan, pray without ceasing. Dapat po ang prayer hindi lamang kapag meron tayong kailangan. Mag-pray tayo kapag ito gusto kong magkaganito. Saka tayo mag-pray. Kapag hindi dumating, hindi mo ititigil mo na. Hindi po ganun, ano? We pray not only because we need something, but it is not a one-time event sa ating buhay, but it is a lifestyle of every believer. Dapat po yung pananalangin. Sabi nga is, prayer is a breath natin. And it is the only way of communication natin sa ating Panginoon. Kaya pag hindi na tayo nanalangin, ibig sabihin hindi na tayo huminga. Patay na tayo, patay tayo spiritual. At wala na rin tayong connection sa ating Panginoon. Amen. Nabubuhay na lang tayo para sa sarili natin. Sometimes we become defeated because we stop praying. Bago pa man dumating yung kasagutan ng Diyos, huminto na tayo. Kaya hindi na natin naantay yung sagot ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dyan, pray without ceasing. Huwag tayong huminto. Magpatuloy lang po tayo kahit mga kapatid. Kahit di natin makita pa yung kasagutan. Do not stop praying because the answer might seem delayed. But one thing is sure, sasagot at sasagot po ang ating Panginoon. Dahil pangako niya po yan. Amen. Persistent prayer demonstrate our faith that we are fully dependent on God. Sapagkat prayer activates God's armor. Kasi if we are fully armored, hindi po basta-basta. Kita niyo yung mga sundalo, pag naka-fully armored sila, hindi basta-basta lang. May protection sila. The same thing with us, mga kapatid. If the armor of God is activated sa atin, yung mga tira ng kalaban, hindi basta-basta yung papasok. Ano bang tira ng kalaban? Yung scheme ng kalaban, minsan gumagamit siya, Word of God din. Word of God. Umuo ka na lang. Kasi hindi mo alam. Pero kaya nga, test every spirit, sabi, no? So kaya po, mahalaga po yung ating pananalangin, mga kapatid. In Ephesians 6 verse 18, sabi po dyan, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Our prayer moves the Holy Spirit to protect us from any attack of the enemy. It will guide our thoughts to be spiritually awake and aware that there is enemy surround us. Meron pong kaaway tayo sa paligid. No? Kailangan maging aware tayo. At Moses fight the battle in prayer while Joshua and his men fought in the battlefield. So napakaganda ng tandem nila, no? Habang nakikipag-away, nakikipaglaban si Joshua, si Moses naman nagpi-pray, nag-i-intercede for them. And yan po ang ginagawa natin. Kaya nga po tayo may prayer meeting every Wednesday. We are interceding sa mga kapatid natin may karamdaman, sa kapatid natin may mga problema o pinaharap, ano pa man. All things, Pilipinas, dito, saan man, lahat man ng mga concern ng bawat isa, even hindi natin kasama sa church, even hindi natin family, pwede natin pong ipag-pray sa ating Panginoon. Amen. Yun po ang ginagawa natin. Because victory requires the support of God's people. Exodus 17:12. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, and Aaron Hur supported his hand, one on one side and one on the other side, and his hands were steady until going down of the sun. Even the strong leaders come to reach their human limits. Tao lang po tayo. May limitasyon ang ating kakayahan, may limitasyon ang ating lakas. Ito po. They need someone to support them. They get tired kapag sila po ay nangihina at napapagod.
Success more often comes from people working together as a team. Iba po, kasi di ba yung walis, kapag nag-iisa, hindi yan kayang dumakot ng dumi. Pero kapag marami yan, as a team, kayang-kaya niyang itapon yung dumi kapag winalis natin. The same thing with us, mga kapatid. Kapag tayo po ay marami, buo, iisang ating layunin, tayo po ay malakas. Amen? Aaron and Hur supported his hand one on the other side and one on the other side, sabi niya. Aaron and Hur supported his hand one on one side and one on the other side. Oh, imagine mo yan, ano? Hindi lang isa, hindi siya nakaganon. So dalawa pa sila, no? So kailangan natin ng katulong, no po. Teamwork, sharing the load is one of the key of victory. Upang tayo po ay magtagumpay, kailangan natin ang bawat isa. Amen. Therefore, being a believer, we lift up each other faith in the community of Christ. Sabi nga is, 2 heads is better than 1. Kasi, gano'n ka man kagaling, meron ka pa rin hindi alam. At yung isa, alam niya yung hindi mo alam. So, pag nag-combine yan, perfect. Di ba? So, magtatagumpay tayo. Ecclesiastes 49 verse 10, 2 are better than 1, sabi po dyan, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion, but who to him who is alone when he falls? For he has no one to help him. Kaya nga po, kapag nadulas ka, merong magtatayo sa'yo. Pero kung mag-isa ka lang at nabalian ka na, wala na. So, God never intended His servant to stand alone. God's people live in community to encourage fellow believers. Do not isolate yourself, mga kapatid. Sabihin mo na ikaw well provided ka sa ngayon, kaya ko naman eh. So i-isolate mo na yung sarili mo. Hindi po yun, hindi tayo dinisign ng Diyos to stand alone. So don't isolate yourself. Allow your brethren to pray for you to strengthen you when you are weak or weary. So ipag-pray natin yung bawat isa sa atin, lalo na kung alam natin na may nangihina, may sakit, o may pinagdadaanan. So let us pray for them. Amen. And be an encouragement. Be an encouragement to one another, Hebrews 10:24-25, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more that you see the day approaching. Coming to church, mga kapatid, coming to church is not just to attend the service. Pumupunta po tayo dito, hindi lang basta umasten ng service. But also, we are here. We are called to encourage one another. Kasi may mga pagkakataon, mga kapatid, na hindi pumunta si friend. Hindi ka na rin pupunta. Pupunta ka ba ngayon? Hindi, kasi hindi na rin ako pupunta. Hindi po dapat ganoon, no? Kaya kung sa tingin mo yung attitude ng kaibigan mo, may tumatawag dyan, kaya kung gano'n yung attitude ng kapatid natin, ay mag-exert tayo ng effort. Kahit may gagawin ka, kahit pagod ka, pupunta na lang ako para pumunta si kapatid. And later on, habang tumatagal, nagmamature siya, hindi ka na niya kailangan. Ngayon na ikaw na nag-i-invite, hindi na pumupunta. Yung invite mo na ngayon ang pumupunta. So ganun po, habang tumatagal, pinalalago ng Panginoon yung ating pananampalataya. Amen? And we come to church not for them, and we come to church because of Jesus. Hindi ang kaibigan natin ang pinuntahan natin. Kaya po mga kapatid, serve the Lord faithfully, and it must start from ourselves and to the church also. Be an encouragement to one another and pray for those who are discouraged. Minsan kahit po mananampalataya, we are not invincible. Kahit po mananampalataya, minsan nadi-discourage pa rin tayo. Pero dapat pop up lang. No? Huwag nating tambayan, sabi nga. Kaya po, Joshua and his men was motivated to fight the Amalekites because they knew Moses was interceding for their victory. So ganun din po dapat tayo mga kapatid. We must do the same. Mag-intercede tayo para sa ating mga kapatid. Because strengthened by sharing one another's burden. Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill
the law of Christ. Believers should not actively help and support each other, especially those who are facing heavy burden, to lift them up. Lalo na kung may pinagdadaanan ka, then support them, pray for them, no? As Jesus taught us to love one another selflessly as He loved us. As Aaron and Hur stay with Moses to help and support his hand to keep his race, no? They shared the Moses burden, si Aaron and Hur. Ganun po dapat din tayo. As we are one family in Christ, we must have compassionate heart to each other to imitate Christ's likeness. And we are not only sympathize, no? We are not only sympathize to our brethren, to our mga kapatid, no? But we must show our empathy. Yung ating favorite na naririnig palagi. Kasi magkaiba na yung sympathize at empathy, you know. By putting our feeling into action. Yung bang, di ba yung mga ganun? Kasi may mga pagkakataon na sasabihin, alam mo, ramdam kita eh. Pinagdaanan ko na yung pinagdaanan mo, you know. Minsan ganun tayo eh. Pero may maitutulong ka naman. Pero hindi mo ginagawa. Hindi pa yung empathy. Kurips tawag doon. Oo. Kung may maitutulong naman tayo. No? Kung may maitutulong naman tayo, gawin natin. Ano? Yun po yung tinatawag na empathy. Gusto natin ibigay yung kalagayan nila doon, maranasan din natin, no? Kaya po, help those who are in need, especially in prayer. Visit our brethren na may mga karamdaman. Kaya nga minsan may visitation, ano? May ganito si kapatid, pupunta natin pag-pray natin. Comfort the grieving and pray for them. Yung mga kapatid tayo na wala na mahal sa buhay, nandun tayo to support them para palakasin natin sila. No? Support the ministry leaders through prayer and service, at especially po support the pastor. No? Kasi ang dami niyang bit-bit, ang dami niyang pasan-pasan. No? Gaano man kahirap ang sitwasyon, ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Because God gives victory to those who endure. Exodus 17:13. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Even though the Israelites is outnumbered by the Amalekites army, they won the battle. Hindi dahil magaling sila, but because they remain faithful to God, they remain connected to God. Yun ang dahilan kung bakit po sila nagwagi. Because we conquer every battle if we entrust it to God, because we are more than conqueror sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Romans 8:37, sabi po dyan, yet in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Our victory always comes through Jesus who loved us, and not because of us. Hindi dahil tayo ang magaling. Ang Lord po ang magaling. We may have battle and it may be long. Mahaba man yung ating mga pinagpipray, mahaba man yung ating mga pagsubok, but do not quit. Amen. Because God's promised victory to those who endure. Hayaan natin mag-endure tayo doon dahil ipinangako ng Diyos ang ating tagumpay. Those who fight faithfully receive ultimate triumph. Those who stay faithful to God despite of hardship assure victory. So keep your promises even life is hard. No? Kung pinangako mo kay Lord na, Lord, magkukumit ako sa iyo. Kahit pa mainit, kahit pa ano pa ang meron, ibigay natin yung best natin kay Lord. Amen? 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Apostol Pablo, he fought his battle faithfully despite of a hardship in his journey. Alam naman po natin kung paano ang naging buhay ni Apostol Pablo. Ano? Siya ay napakarami yung pinagdahanang hirap, nakulong ng ilang beses, pero hindi po siya sumuko, that even inside the prison, pinagpatuloy niya ang pag-share at pagpalagaan ng salita ng Diyos. Because he is focused to the goal, and there is one goal for him, goal to victory. Yun po ang ginugol niya, at yun po dapat ang maging goal natin, yung magtagumpay tayo sa binibigay sa atin ng Diyos na mga gawain. That God had promised to those who endure. He fully trusts the Lord because he knew his suffering won't last. Alam niya na aalisin siya ng Diyos sa mga anuman yung pinalalagyan natin.
And Moses endured the burden in his hand, in his shoulder, despite of the hardship of long day. Long day sa buong maghapon, ibig sabihin, baka walang kain-kain yan sila, walang inom-inom ng tubig, ano, pero imagine that, ano, gano'ng kahirap. At nasa disyerto sila. Madyo, 50 degrees, ang hirap siguro nun, ano. So, at i-imagine mo, nakita naman natin yung result, and the result is victory. Ganon din po dapat tayo. Always focus to Jesus. Kasi siya po yung ating, Jesus is our ultimate victory. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Believer who accepted Christ already won the victory. Already won and victorious over sin. Jesus already victorious through His death and resurrection on the cross. So tayo po ay nagtagumpayan, napagtagumpayan ng Panginoon ang mundo. We are also victorious. Our greatest enemy is not Amalek, but sin. Pero napagtagumpayan na po yan ng Diyos, no? But Christ already won that battle on the Calvary. We should enjoy our victory. Kaya dapat po magalak tayo, ano? Magalak dapat tayo, for we are victorious. Kaya dapat wala nang talunan sa atin. Ilapit natin kay Lord kung ano man po yung ating mga sitwasyon. Kaya meron pa ba sa ating talunan dito? Siguro wala na, ano po. At meron pa rin ba sa atin dito patuloy na nakikipaglaban sa mga Amalekites? Kung meron pa po sa atin na patuloy na nakikipaglaban sa mga Amalekites and we are still fighting, then surrender it to God. Surrender it to Jesus. Hayaan po natin na siya ang lumaban sa anuman nating laban. And if you are already belong to Christ, live each day the victory with confidence because Jesus already secured it for you and no one can take it from sa atin po, mga kapatid. Para po sa ating conclusion, sabi po sa Philippians 4 verse 13, yan, familiar verse, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi po tayo ang magaling, mga kapatid, ano? Jesus Christ assured our victory because of Him who give us strength, ano? Sa ating Panginoon lamang po. Lahat pag tayo po ay nasa Panginoon, hindi tayo manghihina. Let us not rely on our own ability and human power because it will runs out. Ganoon po tayong kalakas, no? May-wage ka man, mawawala yan. Lilipas yan. Gano'n ka man kaganda, gano'n ka man ka-perfect, pagbabago din yan, papangit ka rin, no? Kaya, mga kapatid, kay Lord lang tayo, no?